Sa bidyong ito, talakayin natin, pag-usapan natin yung mga OLA na pwede nating ma-download sa Play Store. Pero, tandaan nyo, itong mga nasa Play Store na to, hindi naman registered o nasa list ng recorded online lending platform ng SEC. Papaalala ko lang sa inyo, yung mga sasabihin ko rito, yan yung mga hindi nakalagay sa list of recorded online lending platform na pwede nating i-download sa Play Store. So bago natin simulan, maglalambing lang po muna ko sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo, makikiusap po kasi na please like na lang po yung video ito. Malaki po may tutulong dito sa ating channel. Share nyo na rin para sa ibang mga OLA victims at mga gusto magkaroon ng knowledge about sa mga online lending apps. At hit nyo yung notification bell para sa mga updated na mga videos natin dito about sa OLA. Okay? So simulan natin. Ilan-ilan lang ito napili ko kasi medyo, alam nyo naman, limitado yung oras ko sa pagre-research. Napili ko lang yung mga nakita ko kagad. Okay? Simulan po natin dito kay Casyola. Kabaligtaran ni Casyalo. Si Casyalo, legit po yun nahihiraman ko po kasi yun at nagagamit ko siya in case of emergency. Okay? Itong si Casyola naman, na under po ng Sunloan Lending Investors Corporation, ay wala po sa list ng recorded online lending platform. Pakita ko po sa inyo list ng nasa letter S, ayan, Snapcash, yan yung mga nasa list. Tamo? Kung tutusin, dapat ang kasunod nito is yung after ng Sunprime, dapat Sunloan na, di ba? Pero wala po yung Sunloan. So, hindi po siya kasama sa list ng recorded online lending platform. And then, sunod natin yung bagong nakita ko lang din, yung Peso Maya. Okay? Yan po, yung Peso Maya na po natin i-download. Pero, hindi ko rin siya nakita sa SEC registered on recorded online lending platform. Pero registered po yung kanyang lending company na DSNC Lending Investor. Tandaan nyo hindi porket registered sa SEC yung lending company, ay pwede na sila mag-operate sa mga online loan apps o sa mga website. Kailangan po naka-record po sila doon. Okay? Kaya pag sinabing wala dyan, mismo SEC naman nagsabi na kapag wala sa list na yon, red flag na po. Kaya kung ako sa inyo, magdalawang isip na kayo kung hihiraman nyo itong mga to o hindi. Then, sundan natin ng, ito medyo, kailan lang din to, no? Parang a months ago, sinubukan ko rin siyang apply, pero hindi ako nakakagawa ng video. Sabi ko naman siya, ulitin ko sa inyo, limitado kasi yung oras ko. May trabaho po tayo sa maghapon at hindi po naman po tayo 24/7 na nakatutok sa social media. Okay? Ito naman po si Fresh Loan. Yung fresh loan na ito is under po ng Just My Lending Corporation. Last session nung Senate hearing nung kila Senator Rapi Tulfo at kila Senator Win Gatchalian, may nakuha akong mga info na kasama itong si Just My Lending Corporation sa mga ni-remove dito sa list of recorded online lending platform. So, hindi po siya recorded, hindi siya registered doon sa mga dapat na nag-ooperate through online. Okay? Kaya mag-isip-isip muna kayo, magdalawang isip kayo, tandaan nyo. Hindi ko kayo pinoprovoke na mangutang sa mga ganito. Mag-isip po kayo, pag-aralan nyo, kasi baka maging future problem nyo lang po itong mga ganitong klase ng mga online loan app. Okay? And then, sundan natin ng si Support Safe Loan Online. Napakatagal ko nang nakikita na ito, nandito pa rin, no? Na under po siya ng Excellent Era Lending Services Corporation. Napakatagal na po nito. Pero talagang active na active siya. Pero hindi ko siya nakikita talaga doon sa list. Kahit nung nakailang update na po, talagang wala. Kaya medyo mag-ingat kayo rito sa mga ganyan klase. Baka nangunguha lang ng info, di ba? Mga ganyan. Nangunguha lang ng information sa atin, mga data natin. Kaya magdalawang isip po kayo na bago kayo maghiram sa mga ganito. Ayan, pakita ko sa inyo. Di ba? Si Support Safe na ay maghang tuloy. Then, sunod naman natin tong si Bass Loan ng ano ba siya, si Bass Loan? Okay. Si Manjit pala to, si Manjit and Friends, so, si Bass Loan, na hindi ko rin naman nakita doon sa list ng SEC, pero parang registered naman siya sa lending company. Pero syempre, tandaan nyo, kapag uulitin ko, pag hindi registered sa recorded online lending platform, ulit-ulitin ko po, red flag po yan. And then hindi ko po pinopromote ng mga to ulitin ko, hindi ko ito pinopromote. Pinapakita ko lang po sa inyo yung list ng mga OLA na nasa Play Store na pwedeng ma-download
at hindi naman pala registered sa recorded online lending platform ng SEC. Okay? BASLO na, tandaan niyo po yun. Then, etong lastly, si surety cash muna. Itong si surety cash, meron itong cease and desist order ng halos last year, 2024, if I remember it correctly, dire-diretso yun, hanggang sa na-revoke siya nitong year na to, noong February, if I remember it correctly. Pero, ang dami kasi nagko-complain dito sa akin na naraharas daw sila ni surety cash. Kasi nga, still, even if they have a cease and desist order o nare-revoke yung mga ulan na yan, gagawa ng paraan yung mga yan para mag-operate using the Play Store. Ulitin ko kung bakit sila nandyan, ha? Hindi po kasi saklaw ng ahensya ng gobyerno ang mga social media apps platform like the Play Store, the App Store, tawagin nyo sa Huawei Gallery app, mga ganon, sa mga Palm Store ng mga cellphone kasi foreign entities po yung mga nagmamay-ari o nag-handle ng mga yan. Ang maaari lamang pong gawin ng ating mga gobyerno, yung mga ahensya ng gobyerno, ay mag-forward ng report sa kanila na yung mga yan ay mga illegally operated na mga online lending app platform na nagpapautang. At bahala na po yung foreign entities na may hawak sa kanila kung yan ay tatanggalin nila o hindi. Sa bagay, meron naman ng mga ilan na mga online lending app na naka-registered naman sa SEC pero tinatanggal ni Play Store dahil nga meron silang mga nakikitang mga malware na very suspicious at hindi maganda raw para sa ating mga cellphone na parang nagiging tracking device or something na ini-invade yung mga personal information natin kahit hindi natin na-allowed. Kumbaga parang yung hindi naman naka-allowed yun ang pinapasok nila, parang kabaligtaran kasi pinapasok nila para siguro makakuha ng mga data doon sa ating mga cellphone. Kaya, yung mga yun natatanggal. Ngayon, payo ko sa inyo na mga kadyan, ulitin ko, hindi ako nagpo-promote. Nililinaw ko lang po. Baka kasi mami, meron na magsabi na nag-iiba na naman yung style ko. Tandaan nyo, hindi ako nag-iiba ng style. Nag-iiba lang yung pag-intindi nyo sa mga sinasabi ko. Dahil sa mga sinasabi ko na kapag tayo umutang dito sa mga ganitong klase ng mga online loan platform na hindi naman registered dyan sa SEC, kung magkano man yung nahiram ninyo, ibalik nyo na lang. Yun lang naman po ang sinasabi ko. Kasi nga, meron silang nilabas na pera. Di ba? Ngayon, pag magre-reklamo tayo, ako naman kasi pag ako nagpapile ng complaint sa PAOK, pag yan naglabas sa akin ng pera, na kahit na hindi ko gusto yung terms and conditions sila o yung halaga na binigay sa akin, binabalik ko na lang. At least hindi ako farmer, at least hindi ako scammer. Siguro yun yung mga dahilan kung bakit nasasabi nila na nagpo-promote daw ako. Pero, I'm on the always the side of the all the victims. Pinapayuhan ko lang kayo na huwag kayong maging kagaya ng mga nagagalit sa akin na nagpo-promote daw. Gayong hindi ko pinopromote. Unawa ko pa nga po sa inyo na mag-ingat kayo. Na huwag niyong tangkilikin at iwasan yung mga ganyan. Kasi it might be the cause of your future problem na maaaring ma-contact nila lahat ang inyong mga nasa cellphones. Lalo na yung mga mahahalagang bagay at informations dyan sa inyong mga nakatago o mga nakasave sa mga cellphone nyo. So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing po muna ako sa inyo. Napakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat sa uulitin.